Alam mo ba sa mga bagay na 'to, ay mas matututunan mo ng mas madali ang bawat basic logic functions na and, or, not, nan, nor, at sir. Pero bago ako magsimula, bibigyan ko muna kayo ng brief description o pahapyaw lang ba sa ating pag-uusapan. Ang basic logic functions ang tinatawag na pinaka-building blocks ng decision making sa electronics, computers at lalo na sa PLCs. Parang sila ang utak ng makina. Sila yung nagdidikta kung ano ang gagawin ng system depende sa mga inputs na pumapasok, gaya ng mga switch, sensors, or simpleng button. Kung iisipin, simple lang naman ang konsepto. Nakadepende sa inputs ang outputs. Sa input, nilalagyan ng conditions at sa outputs naman ang resulta. Sabihin na natin end function ang ating gamit at ang ating inputs ay saksaan at power button. Habang ang ating output naman ay ang ilaw na nagpapakita ng resultang pagkabuhay at pagkapatay nito. Pag sinaksak mo at hindi nakabukas ang power button, ang output, patay pa rin ang ilaw. Pero pag binuksan mo ang power button pero hindi naman nakasaksak, ang output, patay pa rin ang ilaw. Pero kapag pinagsabay mo, nakasaksak, nakabukas ang power button, ang output, mabubuhay na ang ilaw. Simple lang, di ba? At dito natin makikita kahalagahan ng PLC o Programmable Logic Controllers. Sa tulong ng PLC, lahat ng logic functions na dati ay ginagawa sa pamamagitan ng mga maraming relays at manual wirings gaya ng mga to. Pero dahil sa PLC ay nagagawa ng digitally mas mabilis. Ibig sabihin, kaya niyang basahin ang mga inputs mula sa mga field devices, i-process ito gamit ang mga logic functions na parang utak at magbigay ng tamang output para gumana buong system ng automatic. Ngayon, sisimulan na nating alamin kung paano ba na-apply ang basic logic functions sa isang PLC. Unang-una, meron tayong normally open at normally closed contacts. Sa normally open, kahit nakaran na ang PLC, wala mo ng kuryente hanggat hindi na-activate. Parang light switch na kailangan mong pindutin bago imilaw. Sa normally closed naman, kabaliktaran lang. Once na i-run, automatic may daloy ng kuryente, kaya naka-on agad ang load. Pero kapag inactivate mo, saka lang ito mamamatay. Sa AND gate, natalakay na natin kanina kung paano siya sa tunay na buhay. At dito sa PLC, pareho lang din. Hindi gagana ang ilaw hanggat hindi nakabuhay ang isa. Sa OR gate naman, kayang gumana pareho at kaya rin naman gumana ng mag-isa. Gaya ng kung paano ka makakauwi ng bahay. Pwedeng maalin sa pagsakay mo ng tricycle o pagsakay mo ng jeep. Pero kung walang biyahe, miski isa, baka hindi ka agad makauwi o masaksa ka pa sa tagiliran. At sa NOT gate naman, halos pareho lang siya ng function na normally closed contacts. Sabihin na nating may gumaganang makina sa tuwing lakaran ito. At kung sakaling may mangyari mga aksidente at hindi inaasahang pangyayari, sa pamamagitan ng pagpindot ng emergency button, dito natitigil ang makina. Habang sa NAND gate naman, madaling ihalin tulad to sa isang traffic light. Habang nakaraan at gumagalaw ang mga tao sa sakyan, ligtas pa rin ang daloy kahit wala pang traffic light. Kasi pwedeng may enforcer na sasalo. Ligtas din kung pedestrian green light lang ang naka-on dahil dito nahihinto ang mga sasakyan. At ligtas din naman kung green light lang ng sasakyan dahil hindi makakatawid ang tao. Pero once na parehong green light ang sabay na naka-on, final destination na yan, brad. Sa NOR gate naman o kabaliktaran lang ng OR gate,
ipapasok na natin ang usapang checkpoint. Ang isang kamote rider at ang mga TDRO o traffic enforcer. Kapag nagkasabay ang dalawa, matik na yon, huli na agad. Pero kapag may kamote rider at walang TDRO, safe sa checkpoint si kamote rider at walang huli. Kapag naman kahit kompleto ang TDRO pero walang kamote rider sa daan, wala pa rin mahuhuli. At kung parehong wala, sinong uhulihin? Diba? At sa panghuli, ang SOR gate o ang tinatawag nating exclusive OR. Sa madaling sabi, kung sa OR gate ay gumagana pa rin kahit isa o parehong input ang naka-on, sa SOR naman, isa-isa lang ang pwedeng buhayin, hindi gagana kapag sabay. Ihalin tulad natin ito sa isang lobby lamp na may dalawang switch, isa sa first floor at isa sa second floor. Kapag kararating mo lang at gusto mong buksan ang lobby lamp, syempre doon ka na sa switch ng first floor. Kapag nasa second floor ka naman, doon ka na rin magbubukas. Pero kapag pareho naka-on ang dalawang switch, hindi na siya iilaw. Yun ang kakaiba sa SOR. At iyan ang mundo ng basic logic functions sa isang PLC. Parang sa buhay lang din ito. May mga kondisyon, desisyon, at resulta. Tulad ng AND gate, minsan kailangan pareho mong gawin ang tama bago makamit ang goal. Tulad ng OR, kahit isang maliit na effort lang, pwede ka nang umusad. Tulad ng NAND at NOR, may mga sitwasyon na bawal magsabay o kailangan maging maingat para manatiling ligtas. At gaya ng SOR, minsan sa buhay, isa lang ang tamang daan. At kapag sabay-sabay, pwede kang maligaw. Sa huli, ang logic gates at ang PLC ay hindi lang tungkol sa makina at sa kuryente. Sila'y paalala rin sa atin na sa bawat input sa buhay, sa bawat desisyon at aksyon, may kakaiba na resulta. At tulad ng tamang logic, kung alam mo kung paano bumuo ng malinaw at maayos na desisyon, mas ligtas, mas maayos, at mas matagumpay ang takbo ng iyong sistema sa totoong mundo.